Magandang araw po, Sir Gimbal. Isa mo po akong masugid na taga-subaybay sa inyong channel. At kadalasan tungkol sa pakikipaglaban ng aking naririnig. At minsan naisip ko na ibahagi na rin ang aking kwento. Kaso lamang po ay hindi tungkol sa laban ng aking ibabahagi. Pero bago po ang lahat, tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Rico. Taga-Tarlac po ako at nagtatrabaho sa munisipyo. Mahilig po ako pumunta sa iba't ibang barangay. Lalo na nga at kasapi po ako ng isa sa volunteer group. Naimbitahan kasi ako ng isa kong kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Dan. Kaya naman nakisali ako, total wala naman masama kung maging isang kasapi ng isang volunteer group. Kaya naman nakisali ako, total wala namang masama kung maging isa akong kasapi ng isang volunteer group. At dahil nga medyo malayo naman ang bahay ng aking mga magulang, kaya naman doon na rin ako halos tumira sa aking kaibigan na nag-alok sa akin na sumali. Kadalasan isang beses kada buwan kaming umakyat ng mga bundok para magbahagi ng tulong. At kadalasan nga doon na kami tumutulog para makatipid ng oras dahil nga madalas na malayo talaga ang aming pinupuntahang lugar. Di ko alam kung bakit ganon-ganon na lamang ang kagustuhan kong sumama sa mga gawain ng aming organisasyon. Dala na rin siguro na ang walang love life ay nagustuhan ko ang ganitong gawain. Masarap naman talaga kasi magpaabot ng tulong sa mga kapwa natin. Lalo na yung halos di na maabutan ng tulong ng gobyerno. Lalo na at marami kang nakakasalamuhang mga tao. Wala namang kakaibang nangyari sa amin sa tuwing napupunta kami sa mga malalayong lugar. Kaya naman masaya ako sa tuwing nagkakaroon ulit kami ng plano na mag-abot ng tulong. Madalas kasi na paglipas ng bagyo kami dumadayo para maghatid ng konting bigas, dilata at kung ano-ano pang pangangailangan. Siguro pinakamalayo ko na pong napuntahan ay ang maliit na probinsya ng Anao. Mahigit 41 kilometro ang layo nito mula sa aming munisipyo. Maganda ang lugar kaya naman sulit ang pagod namin sa pagpunta. Magilaw din kaming tinanggap ng kapitan doon. Kaya naman di naging mahirap sa amin ang makapunta sa kanilang mga liblib na lugar para ipaabot ang aming tulong. At sa totoo lang, marami ang nagkakagusto sa akin tuwing napupunta kami sa isang lugar. Di naman po ako ganong kagwapo. Pero hindi ko maiwasang mapansin na may mga kababaihan na talagang nahuhumaling sa akin. Hindi ko naman maintindihan kung anong meron ako. Pero madalas ko talagang maranasan na may mga babaeng lumalapit sa akin. Para bang may isang natural na atraksyon na hindi ko kayang kontrolin. Madalas nga akong tuksuhin ng mga kasama ko dahil dito. Sila yung mga nagpapatawa at nagsasabing baka ako daw ay may secret admirers sa bawat lugar na pinupuntahan namin. Tinatawanan ko lang yon, Sir Gimbal, dahil sa totoo lang wala po ako sa panahon para magka-girlfriend o magkapareha. Siguro nakakatawa man sa iba pero para sa akin ang mga bagay na tulad niyan ay hindi po ganun kahalaga. Hindi ko naman sila tinatanggi o binabaliwala. Pero sa mga oras na yon, parang ibang mundo ang nais kong tahakin. Nasa punto po ako ng buhay na gusto ko munang mag-focus sa iba pang aspeto ng aking pag-unlad. Mas gusto kong maglaan ng oras sa mga bagay na makakatulong sa aking kinabukasan. Lalo na nga at medyo busy ako sa trabaho at sa aming ginagawa. Maganda naman ang mga babae pero wala pang nakapagpaamo sa aking puso. Halos mapuno nga ng mga mensahe ang aking cellphone pag uwi ko sa aming bahay. Dahil sa kalokohan ng aking mga kasama binigay nila ang aking numero sa mga babae. Madalas tuloy akong magpalit ng SIM card dahil nga sa ayaw kong pumasok sa usapang wala namang kakahuntungan. Medyo nasa edad pa lang po kasi ako ng pagbibinata at marami pa akong nais maranasan bago ang pag-ibig. Pagkagaling ko nga po sa trabaho sa munisipyo ay tumuloy ako sa aming grupo para alamin kung may gaganapin ba kaming outreach program. At buti na nga lamang at meron nga nagaganapin sa isang lugar na malapit sa barangay poblasyon.
Medyo malayo din ito kaya naman naghanda talaga ako. Kung sakali mang mayroon na namang mahabang lakarin. Sa loob nga ng isang buwan ay naglikom kami ng mga food packs at kung ano-ano pa. Ginagawa namin ito every night since may trabaho naman ang ilan ng mga miyembro tulad ko. Nasa kalahating kilometro yung aking biyahe papunta sa site namin at medyo nakakapagod yun lalo na at tambak na rin ang trabaho ko sa munisipyo. Pero dahil nga sa masaya naman ang ginagawa ko ay nawawala rin ng pagod dala na rin ng mga kaibigan kong sobrang iingay. Doon na rin kami kumakain kaya naman nakakalibre ako ng hapunan. Hindi naman kasi namin pinapak lahat. Kasi nga marami pang araw para gawin saka nasa 20 kaming tao na nagpa-plastic ng mga food packs. Ilang minuto lamang at utay-utay na kami umuwi. Nauna ako umuwi para makapagpahinga naman at agad nga akong nakatulog dahil na rin sa pagod. Nagising na lamang ako sa tahulan ng mga aso sa labas. At naisip ko na baka dumating na si Dan. Kaya naman hinayaan ko lang ang ingay sa paligid. Pero nagtataka ako dahil ilang oras na at halos nakaidlip na rin ako pero hindi pa nagbubukas ang ilaw sa sala. Buong akala ko nga baka may dinaanan lang o kaya naman nagpunta muna sa kaniyang girlfriend. Kaya bumalik na lang ako sa kwarto. At di pa nga ako nakakahiga ay nagchat sa akin yung kaniyang girlfriend. Kung nakauwi na ba si Dan kaya naman nag-aalala ako dahil nga sa 10 oras na ng gabi. Nag-aalala nga rin yung girlfriend dahil nga medyo nakainom ng kaunti si Dan. Kaya naman minabuti kong puntahan ito. Buti na nga lamang at may ilang kabataan pa ang nakatambay sa labas ng mga tindahan para mag-ML. Kaya naman hindi ko maramdaman ng takot kahit delikadong lumabas ng gabi. Sakay ng aking motor ay binabaybay ko ang daan at di nga kalayuan ay may nakita akong nagkukumpulang mga tao. Bigla tuloy akong kinabahan at parang may kung anong bagay ang humatak sa akin para lapitan ito. At di nga ako nagkamali dahil si Dan ay naaksidente. Pauwi at ilang oras na pala siyang nakahandusay sa daan bago makita. Maya-maya nga ay dumating na yung ambulansya at agad itong dinala sa ospital. Awang-awa ako sa kalagayan niya dahil sa mga sugat na natamo. Maging ang motor niya na gamit ay wasak na wasak matapos daw itong bumangga sa poste ng ilaw. Alam ko naman na hindi agad malalasing si Dan. Kaya imposible naman na dahil sa alak kung bakit siya na-aksidente. Ilang beses ko na rin siyang naging kainuman kaya naman gamay ko na siya. Saka napakalawak ng kalsada at totoo naman na kunti na lang ang dumadaan ng sasakyan sa ganoong oras. Pero ayon naman sa mga tao na malapit sa pinangyarihan ay nakarinig daw sila ng sigaw bago nila matagpuan si Dan. Huminga na lamang ako ng malalim at hihintayin ko na lamang na magising siya para alamin ang nangyari. Sobrang nagigilty naman yung girlfriend niya dahil sa nangyari. Pero sabi ko nga ay aksidente ang nangyari at walang may gusto nito kahit si Dan. Kaya naman magdamag kaming nagbantay sa ospital at di nga muna ako pumasok sa trabaho noong araw na yon. Mga 9:00 na ng umaga noong maagising si Dan at medyo nagulat ako sa kaniyang mga kwento noong tinanong ko siya. Ayon sa kanya ay may bigla na lamang daw tumakbo na malaking hayop sa daan. Hindi daw naman ito aso o pusa dahil nga medyo may kalakihan daw ito. Mabilis itong kumilos at halos banggain ng kaniyang sasakyan kaya naman agad siyang umiwas. At di niya nga daw inaasahan na nawalan siya ng malay matapos siyang matumba sa gutter ng kalsada. At di daw niya alam kung paano siya nakarating sa may poste ng ilaw. Dahil nga wala naman siyang tama maliban sa pagkabagok ng kaniyang ulo. Nakakapagtaka nga raw ang dami niyang galos at may tusok pa sa mga katawan. Kaya naman bago ako umuwi sa aming boarding house para kumuha ng pagkain ay minabuti kong tignan kung may alambre ba sa lugar. Pero wala ni isang matulis na bagay akong nakita. Maliban sa mga dugong natuyo sa gilid ng damuhan.
Malinis naman ang daan at medyo may kalayuan nga lamang ang mga bahay. Kaya naman maraming mga bagay ang pumapasok sa isipan ko nang pauwi na ako. Ilang araw nga kaming nasa ospital at dumadalaw ako sa kanya after ko magtrabaho. Pero pinayuhan niya ako na mag-ingat lalo na at kakaiba ang nangyayari sa kanya. Tumango na lamang ako pero noong araw na yun ay medyo naulan kaya naman nagtagal ako sa ospital para magpatila. At alas 7 na nga ng gabi noong nakalabas ako. At habang tinataha ko nga ang gabi ay medyo nakakaramdam ako ng panlalamig ng katawan. Di naman ako nag-iisip ng kung ano-ano. Dahil nga kakatapos lang ng ulan at naisip ko na baka dala lamang ng hamog kaya medyo malamig ang paligid. Wala na ngang dumadaang sasakyan at dahil nga medyo madulas ang daan ay dahan-dahan lamang ako sa pagmamaneho. Takbong pogi lamang ako ng gabing iyon hanggang sa may matanaw akong kakaibang bagay na nakatayo sa may poste ng ilaw. Inaaninag ko ito mula sa malayo pero habang papalapit nga ako ay medyo bumibigat ang aking pakiramdam. Dahil yung itsura nga ng tao na aking nakita mula sa malayo ay biglang nag-anyong malaking aso. Tumakbo ito papunta sa masukal na dumuhan at talagang di ko mapigilan ang aking sarili at agad kong pinabilis ang takbo ng aking motor. Mabuti na nga lamang ay wala akong kasabay na sasakyan. Dahil nga kung hindi ay malamang ay na-aksidente din ako ng gabi ngayon. Tumigil na lamang ako nang makarating ako sa may gasolinahan. At mabuti nga at 24/7 silang bukas. Pawis na pawis akong umupo sa gilid ng gasolinahan. At di nga ako makaimik agad. Matapos sabihin sa akin noong bantay sa gasolinahan na baka daw bumaba na naman ang mga kalibunan. Noong una di ko alam ang ginagano niyang kalibunan dahil nga bago iyon sa aking pandinig. Kaya kahit nga medyo may takot ako noong mga sandaling iyon ay nagtanong pa rin ako. Doon ko nalaman na tawag pala ito sa mga matatandang aswang. Pero umaatake lang daw ito tuwing kabilugan ng buwan. At yung mga lumalabas daw naman na naghahanap ng maatake ay tinatawag na yangaw. Nilalaro lang daw nito ang mga biktima. Napakaswerte ko daw dahil nga batang aswang lang daw ang nagpakita sa akin. Dahil kung matandang aswang daw yun ay baka gawin ako nitong hapunan. At kung totoo nga ang sinasabi ng gasoline boy ay swerte din pala si Dan. Dahil bata lang na aswang ang umatake sa kanya. Mga ilang minuto nga akong nagpahinga. At noong alam ko na medyo nababawi ko na ang aking lakas at tumuloy na ako. Pinayuhan naman ako noong lalaki na wag daw akong magpapagabi lalo na nga at malapit na naman daw bumilog ang buwan. Pag-uwi ko nga at tarantang-taranta ako kaya naman di ko maiwasang tawagan ng aking ina upang sabihin na nangyari sa akin. Sinabihan ako ni nanay na magbaon ng bawang kahit maliit na buti lamang. Upang may pangontra ako sa kung anumang panganib. At magsabit din daw ako nito sa labas ng pintuan at bintana upang di daw makapasok sa aking kwarto ang sino mang aswang na balak akong sundan. Sinunod ko yung payo ni nanay at nakatulog naman ako ng maayos ng gabi ngayon. Kinabukasan nga ay medyo lumalakas pa rin ang ulan. Kaya naman di na muna ako pumunta ng ospital pero di ko na rin naikwento kay Dan ang nangyari sa akin. Mga ilang araw nga lang ang nakakaraan at umuwi na rin si Dan. Pero di na siya makatulog at palaging binabangungot. Pinayuhan kami na magpatingin na sa albularyo dahil baka daw napapaglaruan pa rin si Dan ng mga yangaw. Kaya naman nagpunta kami sa albularyo ng mga sumunod na mga araw. At dun nga namin natuklasan na napaglalaruan nga ng mga yangaw si Dan. Kaya ilang oras siyang binigyan ng orasyon para di na siya bangungutin. Binigyan rin kami ng ilang pangontra para sa mga aswang. Ayon pa nga sa albularyo ay maging mapagmatsyag kami. Dahil kadalasang bumababa ang mga yangaw upang makahanap ng biktima.
Iyon daw ang ginagawa nila dahil ito ang naging utos ng mga matatandang aswang para sa susunod nilang henerasyon. Matapos nga ang orasyon ay umuwi na kami. Ilang araw din siyang naging ayos at wala nang bumabagabag sa kaniyang pagtulog. Ilang linggo na nga rin po ang lumipas at natuloy na yung aming outreach program. Nagtungo kami sa bundok ng poblasyon at medyo may kalayuan nga. Tumuloy muna ako sa aming bahay bago nga ang program at total malapit naman ito. Naging masaya ang aming pagpunta at marami talaga kaming napasayang mga bata at matatanda. Di ko nga halos makilala sa dami pero sa tuwing nag-aabot kami ng tulong ay napupuno kami ng saya. Dahil nga marami kaming natutulungan ng mga araw na yun ay may nagpaabot sa amin ng mensahe na magpunta sa Lulod. Yun ang pinakamalayong baryo na kaunti lamang ang nakakapunta. Kaya naman taos-pusong tinanggap ng aming organisasyon ang alok na ito. Dahil wala naman kaming pinipiling tulungan. Umabot nga ito hanggang sa aming munisipyo at talagang natuwa sila sa aming ginagawa. Kaya naman hinayaan nila akong mag-leave para sa gagawing outreach program. Binigyan din nila ako ng cash assistant na aking magagamit sa pagdayo. Para sa akin ay napakalaking oportunidad na yon. Kaya naman maaga pa lamang ay naghanda na ako ng aming dadalhin, maging ang aking mga gamit. Pinasuot naman sa akin ni Lola yung kwintas na pang-protection daw. Pero di ko nga sinuot yon at nilagay ko lamang sa aking wallet. Dahil mukha akong baliw pag suot ko yon dahil nga sa itsura nito na parang may malaking krus sa gitna. May sinuksok pa siyang slim bag sa aking mga bagahe. Di ko naman iyon pinansin dahil nga paalis na rin kami at nagmamadali na rin. Dahil nga dinadaanan lang ako ng bus naming sasakyan. Puro paalala naman sa akin si Lola at Nanay at para akong batang binibilin sa ilang matandang kasama namin sa bus. Hiyang-hiya nga ako ng mga oras na yon dahil kulang na lamang na sumama sila Lola at Nanay sa biyahe dahil sa daming padala sa akin. Nagtawanan tuloy ang mga kasama ko dahil ang hirap daw talaga ang maging mama's boy. Di ko na lamang sila pinansin at tuloy-tuloy akong pumasok sa loob. At habang nasa biyahe kami, ako lang yata ang tahimik. Lahat sila ay parang wala nang ibang iniisip kundi ang mga syota nila na kasama. May mga kasamahan kami na tila hindi mapakali. Nagpapalitan ng mga kwento at tawanan tungkol sa kani-kanilang mga relasyon. Habang ako naman ay nakatago sa isang sulok. Nakatingin sa labis ng bintana at nag-iisip ng mga bagay na wala sa kanila. Yung ilan naman ay medyo may edad na. Nagsimula ng tsismisan. Hindi ko na alam kung anong klaseng usapan yon. Mga kwentong tungkol sa mga kababayan nila. O mga isyong hindi ko na talaga kayang intindihin. Tanging mga boses nila ang umaabot sa akin. Nagiging ingay sa likod ng aking isipan. Nasa bandang likod ako ng bus pumesto para makapagpahinga ako ng maayos. Wala akong ibang choice kung hindi ang maghanap ng isang sulok na medyo tahimik. Kaya at doon ako nagtago sa mga kahon at sako ng food packs. Puno ng pakete at mga bagay na hindi ko alam kung saan galing dahil nga wala nang ibang pasahero na nakaupo doon. At puro mga kahon lang ang naroroon. Nagkaroon ako ng kunting espasyo para magpahinga at makahiga. Kung dalawin ako ng antok sa biyahe. Medyo nga pabundok ang aming dinadaanan ay malamig ang paligid at medyo mahamog sa kalsada. Para kaming pumupunta sa ulap sa kapal ng hamog. Doon nga ay medyo nakaidlip ako. Bandang 4:00 ng hapon noong nagising ako at halos nakatulog na ang aking mga kasama. Yung ilang gising ay busy naman sa pagbabalag ng aming biyahe at panonood. Dahil nga sa nasa likod ako ay kitang-kita ko ang mga tanawin mula dito. At minsan-minsan nga akong nakakakita ng iilang tao na naglalakad sa gilid ng bundok. Marahil ay kasapi sila ng mga indigenous people.
Halos mga alas 5 na nga ng hapon noong nakarating kami sa maliit na baryo na kung tawagin ay Lulod. Medyo maliit ang mga kubo sa paligid at parang may isang nakatagong takot ang mga bata. Baka dahil minsan lang sila makakita ng taga-syudad. Nagtangka kaming mag-alok ng candy at laruan. Iniisip namin na baka magustuhan nila at makipagkaibigan. Pero sa halip na lapitan kami ay nagsitakbuhan pa sila papasok sa mga bahay nila. Sandali pa nga ay may lumapit sa aming matandang lalaki. Siya yung kapitan ng kanilang baryo. Magiliw niya kaming tinanggap at inanyayahan kami sa isang malaking kubo na kung tawagin nila ay Balay Lakoy. Yun pala ang kanilang tinuturing na barangay hall. Malawak ito at pwede naming pagdausan ng program. May ilan pa ngang mga tao ang dumating at sila ay nakiisyoso sa usapan. At nang malaman nga nila ang aming pakay ay tuwang-tuwa po sila. Dahil nga isang beses lang daw sa ilang taon kung may dumalaw sa kanilang baryo kaya todo pasalamat sila. Dahil nga binisita namin sila. Malayo daw kasi sa pinakabayan ng lugar at kakaunti na nga rin ang mga tao na naroroon. Dahil kusa na nga silang umalis para maghanap ng bagong tirahan sa ibang lugar. Kaya naman di ko mapigilan ang aking sarili na magtanong. Doon ko naman nalaman na sumama daw sa mga babaeng dayo ang kani-kanilang asawa kaya naman marami sa kanila ang single mother. Di na daw bumalik ang mga tao at siguradong may pamilya na rin daw. Nakakapanlumo na marinig iyon sa mga nanay kaya naman mas minabuti ko na lamang na wag na magtanong at baka lumagpas pa ako sa limitasyon ko. At noong hapong ang iyon ay napagplanuhan namin na simulan na ang programa. May ilang pang mga bahay ang medyo malayo sa pinakasentro kaya naman nagkayayaan kami na katukin ng mga bahay. Doon ako nagpunta sa medyo malayo para nga kumatok sa mga bahay. At may ilan akong pamilya na inanyayahan na tumalima naman sa aking imbitasyon. Yung ibang bahay naman ay walang sumasagot na tao. Kaya naman di na ako nagpumilit pa. Pero noong pabalik na sana ako ay may natanaw akong isang babae na may dalang pako na gulay. Dahil nga lahat ay dapat mabigyan ng tulong ay agad ko itong nilapitan. Di ko alam kung saan siya galing pero ang alam ko lang ay tanungin siya kung nasaan ang bahay. Pero nang akmang lalapit ako ay agad itong nagtago sa likod ng malaking gabi. Di ko na siya nilapitan pero sinabihan ko siya na pumunta sa sentro at mamimigay po kami ng tulong. Bumalik na nga ako pauwi. Ngunit habang papalayo na ako ay hindi ko maiwasang lingunin ng babae. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kakaibang puwersa na nagtulak sa akin para muling sumulyap sa kanyang direksyon. Noong nilungon ko siya ay napansin ko na medyo mahaba ang buhok. Nakasaya siya ng mahaba at may mga manggas pa ang damit na parang babae noong una. Hindi ko rin napigilan ang mata ko sa pagtutok sa kanyang kutis na medyo may kaputian. Ang puti ng balat niya ay litaw na litaw kahit na medyo sumisilim na sa paligid. Habang tinitignan ko siya parang may isang malalim na pakaramdam ng kilig at kaba na nagsasalo sa dibdib ko. May bigla na lamang akong naramdaman na hihiwaga sa kanya. Hindi ko matukoy kung anong klaseng presensya ang nararamdaman ko. Ngunit parang may kakaibang lakas at kahulugan ang bawat tingin ko sa kanya. Naisip ko tuloy na baka ito na yung sinasabi nilang love at first sight. Nakatingin lang din siya sa akin habang papalayo kaya naman kumakaway na lamang ako at sumesenyas na sumunod siya para mabigyan ng kaunting food packs. Nang makabalik nga ako sa sentro ay mas dumami pa ang tao. Lahat sila ay nakaupo sa kani-kanilang upuan at yung iba ay nakatayo na lamang buhat-buhat ang kanilang mga anak. Masaya naman naming sinimulan ng programa at masaya na lang tinanggap ang aming unang regalo. Yung mga batang takot noong unang nakita kami ay medyo marunong na makipaglaro at yung iba nga ay sumasali na rin sa mga palarong hinanda namin.
Kaya naman habang naglalaro sila ay di ko maiwasan hanapin yung babaeng nakita ko sa gubat. Palinga-linga ako para makita siya. At minsan din akong umalis para hanapin siya sa palumpo ng mga tao. Siguro ay nasa 100 ng taong naroroon kaya naman madali kong mahahanap yung babae. Di ko nga alam kung bakit bigla-bigla na lamang akong natukso na hanapin siya na di ko naman ginagawa sa mga outreach program namin. Nagpaalam ako sa aking mga kasama na maglilibot-libot kunwari pero ang katunayan ay hahanapin ko talaga yung dalaga. Dahil nga lahat ay nasa sentro at tahimik ang paligid. Naglakad ako patungo doon sa gubat at dahil nga medyo maliwanag ang buwan at kitang-kita ko ang paligid maliban sa mga anino ng mga puno na tumatabon papunta sa ilang bahay sa may gubat. Sandali pa nga ay may narinig akong kaluskos sa likuran ko. Parang mga daga yata mga yon dahil medyo mabilis itong lumikha ng ingay tapos agad-agad na nawawala. May ilang pang pagkakataon na umuuga rin ang mga sanga ng puno na marahil ay inaakyatan ng mga daga. Meron din akong mangilan-ngilan na nakikitang paniki na kulay pula ang mga mata. Pero di ako natakot dahil sa kagustuhan kong makita ang dalaga. Malayo-layo na nga ang nalakad ko dahil medyo mahina na rin ang tunog ng tawanan mula sa sentro. Kaya naman pinagpatuloy ko na ang paglalakad hanggang sa matanaw ko ang isang kubo na may bukas na lampara. Naisip ko na baka yun yung bahay noong dalaga kaya naman agad akong pumunta doon. Pero di pa nga ako nakakalapit ay may tumapik sa aking balikat. Bigla akong nanlamig dahil doon pero mas lalo akong nagulat dahil nakita ko yung dalaga na nasa likuran ko lamang. Di ko talaga alam kung paano siya nakarating doon nang di ko namamalayan. Pero ang nakakagulat pa ay hinila niya ako papunta sa isang malaking puno. Kitang-kita ko tuloy ang maganda niyang muka at talaga namang nabihag ako ng mga matang iyon. Tinakpan niya ang aking bunganga ng akma na akong magsasalita. Nanlilisik ang kaniyang mga mata habang sinasabihan niya ako na bumalik sa sentro. Wala naman akong ideya kung bakit ganun-ganun na lamang niya akong ipagtabo yan. Sinabi na lamang niya na masyadong istrikto ang kaniyang mga magulang at baka pag-asawahin siya agad kung may dadalaw sa kanilang bahay ng ganung gabi na. Naniwala ako dahil nga medyo malayo sila sa kabihasnan at marami pang mga magulang ang istrikto sa kanilang anak. Kaya naman di na ako nagtanong pa at kahit nga pangalan niya ay di ko na natanong. Bumalik tuloy ako ng punong-puno ng pagsisisi. 8:00 na nga ng gabi noong matapos kami at dahil nga wala kaming matutulugan na maayos ay napagdesisyonan namin na sa bus na lang magpalipas ng gabi. Doon pa rin ako nakapwesto sa pinakadulo dahil nga maluwag doon at wala akong katabi sa pagtulog. Nagkukwentuhan pa nga kami bago nga umidlip dahil medyo maaga pa ng mga oras na iyon at syempre ay kakatapos lang kumain. Sabi ng aming mentor ay bukas pa daw kami uuwi dahil marami pa kaming gagawin at dahil na rin daw marami kaming handang supresa para sa mga taga-baryo. Natuwa tuloy ako dahil nga makikita ko pa rin ang dalaga kahit sa kunting oras. At may plano nga ako na bumalik sa baryo na ito kung sakali mang dalaga pa talaga siya at walang sabit. Di ko nga alam kung bakit ganun-ganun na lamang ang aking pagkamangha sa kaniyang ganda. Siguro dahil na rin sa kakaiba siya sa mga nakikita kong babae. 9:00 na ng gabi at tahimik na talaga ang paligid. Medyo malamig na din kaya suot-suot ko ang jacket na padala ni Lola. Nakasandal ako sa salamin ng bus para maayos ang aking pagtulog. Mga ilang sandali pa nga ay may natanaw akong taong nakatayo malapit sa isang malaking puno. Dahil nga nakaharap sa akin yung mismong puno ay kitang-kita ko ang tao na iyon. Wala nga palang sara yung kabilang bintana at tanging bubog lamang ang samantalang may kortina yung ibang bintana. Dahan-dahan akong umisod para tignan yung tao sa labas. Baka kasi may kailangan siya at
maghihintay lamang na may magising sa amin sa bus. Pero nangakma na akong sisilip ay nakita ko na bigla itong nawala sa dilim. Medyo kinabahan tuloy ako dahil nga naalala ko yung mga napapanood kong horror movies. Di ko na lamang ito pinansin, total madilim naman sa loob ng bus kaya di niya kami maaninag sa loob. Pero pagbalik ko sa aking higaan ay halos malaglag ako sa bangko dahil sa lakas ng yanig. Nagising tuloy yung ilang matanda kong kasama dahil akala nila ay lindol. Lumabas na rin yung driver namin pero wala naman daw dapat ikabahala dahil nga wala naman daw lindol o nasirang gulong para umuga ng ganong kalakas yung bus. Bigla tuloy pumasok sa isip ko yung taong nakita kanina. Baka isa yun sa mga taong ligaw na gustong kumain ng tao. Maya-maya nga ay tumapik sa aking balikat si Dan. Tinanong niya ako kung bakit ako biglang natulala at parang takot dahil nga bigla akong namutla. Umiling na lamang ako at sinabing dala lang siguro ng antok kung bakit ako namutla. Tumawa na lamang siya at hinayaan niya na lamang ako sa hulihan. Bumalik na sila sa pagtulog pero kahit ano atang balikwas ko ay di ako dalawin ng antok. Tayo, upo, sandal, ilang beses din akong nagbubukas ng cellphone para tignan ang oras pero talaga yatang di ako binigyan ng pagkakataon na matulog ng ayos. Ewan ko ba kung bakit kada pikit ko ay mukha noong babae ang nakikita ko. Kaya naman naghintay ako ng madaling araw. Nag-cellphone muna ako at nagbasa ng kung ano-ano hanggang sa mag-umaga. Medyo tulog pa nga ang mga kasama ko pero lumabas na ako ng bus. Baka kasi may mga bukas ng mga bahay para makahingi ng tubig na mainit para makapagkape. Pero wala pang ang gising na mga tao kaya naman naglakad-lakad pa rin ako hanggang sa may nakita akong kakaibang anino na parang galing sa kung saan. Para silang malalaking nilalang na kung maglakad ay parang sa pusa. Malalaki yung mga batok at nakaumbok yung likod nila. Nagtago ako sa likod ng puno ng saging at kitang-kita ko na parang hindi ito mga tao kundi mga aswang na sinasabi sa akin ni Lola at Nanay. Nagpakasiksik tuloy ako sa mga puno ng saging. Nagtatago at sinusubukang makuha ang bawat galaw nila. Hindi ko maiwasang magtaka kung saan ba sila pupunta at kung ano ang kanilang layunin. Hindi ko pa rin maiwasang isipin na may kakaibang nangyayari kaya't napilitang sundan sila. Kahit na puno ng panganib ang gubat na aking tinatahak. Habang papalapit nga ako sa isang liblib na bahagi ng gubat ay nagsitakbuhan ng mga ito. Nagmamadaling pumasok sa dilim ng kagubatan. Na para bang may mga mata silang nakakakita na hindi ko kayang makita. Dahil wala naman silang dalang mga ilaw para ilawan ang daan. Ang mga kaluskos at tunog ng kanilang mga paa ay unti-unting humihina at bigla silang nawala sa aking paningin. Tila ba nawala silang parang bula sa gitna ng matinding dilim at katahimikan ng gubat. Dahil doon ay nagsimula na akong magpanik. Pinagpapawisan ako ng malimig. Parang ang bawat patak ng pawis na dumadaloy sa aking katawan ay nagpapabilis ng tibok ng aking puso. Hindi ko alam kung anong klaseng takot ang bumabalot sa akin. Ngunit alam ko na hindi ako makakakibo ng ayos. Parang napako ako sa aking kinauupuan. Di ko na lamang napansin na nanginginig na ang aking mga kamay at ang mga paa ko. Hindi na kaya magsustento ng katawan ko. Pero alam ko sa kabila ng lahat na ito na hindi ako nagkakamali. Ang mga nilalang na nakita ko roon ay hindi mga ordinaryong tao. Hindi sila pwedeng maging tao lamang. Sigurado akong aswang sila. Palihim akong sumilip sa aking relo at mag-aalas 5 na ng umaga. Buhat sa aking kinauupuan ay tanaw ko na may ilang mga bahay na ang bukas ang ilaw. Pero di muna ako umalis, iniintay ko kasi na magbukas yung bahay nung dalaga para sa kanila humingi ng tubig. Nakakapagtaka nga lamang at may ilang tao ko na nakita na naglalakad galing sa gubat. Isa na nga doon yung babae.
Nagulat ako dahil nga kumakailan lang ay may natanaw akong mga aswang. Pero naisip ko na buti di sila nito ginawang biktima at ligtas sila na nakauwi buhat sa lugar kung saan sila galing. Pero saan sila galing? Yun yung mga tanong na bumalot sa aking isip. Kaya habang nagiging okay ang aking katawan ay nagtungo ako sa bahay nila. Medyo tahimik ang paligid at parang walang sinyalis ng tao sa loob. Kakatok na sana ako sa kawayan nilang pinto nang bigla itong bumukas. Masangsang ang amoy at parang amoy tabako ang loob ng bahay nila. Kahit di ko makita ang loob ay alam kong medyo mabaho ang loob ng bahay. Tumambad nga po sa akin ang paningin ng isang babae na sigurado akong nanay nung dalaga. Pero napaurong ito ng saglit nang makita ko at may galit sa mga mata nito. Di na nga ako nagpaligoy-ligoy pa at tatanungin ko sana kung may tubig silang mainit. Pero tila ba nakatitig lamang ito sa akin ng masama. Nahiya na tuloy ako at sinabi ko na lamang na nagkamali ako ng kinatok na kubo. Agad nitong isinara ang kanyang pintuan at parang bigla akong nawala ng gana dahil sa pagtrato sa akin ng matandang babae. Bumalik na lang ako sa sentro para humingi ng tubig at mula sa di kalayuan ay nakita kong nagkakagulo yung ilang tao. Maging yung mga kasama ko ay andoon din para alamin ang nangyari. Tumakbo ko para malaman at nakita ko ang ilang patay na kambing. Wala na itong ulo at halos maubusan na ng dugo. Labas din ang atay nito at medyo luwa ang ilang lamang loob. Maya-maya nga ay may isa pang residente ang lumapit at sinabi na natagpuan niya ang kaniyang alagang baboy na wala na rin buhay. Naalala ko tuloy yung mga nakita kong nilalang kagabi at noong umaga. Naisip ko tuloy na baka yung mga nilalang na yun ang kumain ng mga hayop. Nagbulungan ng mga tao at parang may naisip silang sospek para gawin niyon. Kaya naman habang nagkakape kami ay di ko maiwasang di sabihin ang mga nakita ko noong gabi. Di ko inaasahan nga na andun pala yung dalaga na nagdala pa nga ng merienda. Nakikinig siya sa aming kwentuhan habang nilalapag ang mga kamote na nilaga at saging na nilaga din. Nakita ko na sa malapitan ng kanyang muka. Pero mas namangha lalo ako dahil mas maganda pala siya sa malapitan. Lalo na at maliwanag kong nakikita yung muka niya. Kahit nga nakapalda siya ay kitang kita ko ang magandang hubog ng kaniyang katawan. At di ko nga namalaya na matagal na pala akong nakatitig sa babae. At kung di pa ako kurutin ng girlfriend ni Danay, di ako matatauhan. Natanong tuloy nila ang pangalan ng babae dahil nga bigla akong na-starstruck sa ganda nito. Lihim naman na ngumiti ang dalaga at nagpakilala. Siya pala si Mira, panganay pala ito sa magkakapatid at doon daw talaga sila nakatira sa gilid ng bundok. Dinadalaw lang daw nila yung bahay nila dito sa Ludlod tuwing umaga at doon sila natutulog. Kaya naman parang nawala yung aking pangamba dahil nga may kapatid pala siyang lalaki. 2 at isang babae ang bunso. Lihim akong tumingin sa kaniya at napansin ko nga na di siya tumitingin sa amin at laging nakayuko. Siguro dahil laking bundok siya kaya ganoon siya kahiyain makipag-usap. At noong paalis na nga siya ay agad akong sumunod. Lihim akong sumunod pero nakakapagtaka nga at alam niya na sumunod ako sa kanya. Sinabihan niya ako na bumalik sa sentro pero hindi ako nakinig. Tuloy-tuloy akong sumusunod sa kanya kaya naman di na siya tumutol. Pagpasok ko nga sa kanila ay medyo nahilo ako sa sangsang ng amoy. Sinabihan naman niya ako na pagpasyensyahan ang bahay nila. Dahil medyo mabaho nga dahil may sakit daw ang bunso niyang kapatid at doon na daw halos dumudumi sa loob ng bahay. Parang naduduwal nga ako noong mga oras na iyon. Ngunit pinilit kong hindi magpakita ng kahinaan dahil hindi ko na kayang mawalan pa ng pagkakataon na makuha ang loob ni Mira. Gusto kong ipakita sa kanya na hindi ako marumi na tao.
Kaya kahit na ang pakiramdam ko ay tila bumabaligtad ang aking tiyan ay tiniis ko na lamang ito. Pero sa kabila ng lahat ng pagsusumikap ko na huwag sumuka, hindi ko maiwasang maramdaman ang pag-akyat nito sa aking lalamunan. Mga ilang beses akong uminom ng tubig pero sa baso yata nila ako masusuka ng malala dahil sobrang lansa nito. Habang sinusubukan kong magpakatatag, bigla na lang dumating ang nanay ni Mira. Napansin ko agad ang hindi maipaliwanag na galit sa kanyang mga mata. Marahil ayaw niyang may dumadalaw sa kanilang bahay, lalo na kay Mira. Tumitig siya sa akin ng matalim na parang may hinahanap at sa bawat segundo na magkasalubong ang aming mga mata, pakiramdam ko'y ang bigat ng kanyang tingin sa akin. Nang hindi ako kumibo, siya naman ay dumiretso sa kusina. Nagpatuloy lang ako sa pagpapanggap na normal. Ngunit ang mga kilos ng nanay ni Mira ay hindi ko maiwasang hindi makita. Kitang-kita ko sa kusina ang masusing paggawa niya ng mga bagay. Parang may tinatadtad siya. Di ko alam kung may tinatadtad nga ba siya o galit lang talaga. Pero hinayaan ko muna ito. Patuloy kaming nag-uusap ni Mira nang biglang ang dumating yung tatlong lalaki. Sigurado akong kapatid at tatay niya ito. Tumayo ako para magmano, pero di ko na magawa ito dahil nga ang bigat ng pakiramdam ko sa kanila. Dahil noong magtama yung mga mata namin ay parang bigla silang umiwas ng tingin. Di ko alam kung nabastusan ba ako sa ugali nila o ayaw lang nila na may makitang lalaki na kaharap si Mira. Sinanyasan na lamang ako ni Mira at tumango na lamang ako. Tumayo na nga ako at nagpaalam para umalis pero biglang tinapik ako nung kapatid niyang lalaki. Nakangisi ito ng malapad at sinabi na dumito na muna ako, malapit na daw silang kumain. Sinuway naman siya ni Mira at sinabihan ako nito na wag na lang pansinin ang kanyang pamilya dahil doon. Bigla akong naniwala sa mga sabi-sabi na matagal ko nang naririnig mula sa mga tao sa sentro. Sabi nila ay may mga tama daw sa utak ang pamilya ni Mira. Hindi ko noon pinapansin ang mga bulong-bulungan. Ngunit ngayon sa harap ko parang may matinding ebidensya na nagsasabing totoo ang mga iyon. Si Mira na lang daw ang natitirang matino sa kanila. At ang iba sa pamilya niya ay may mga hindi maipaliwanag na kalagayan sa pag-iisip. Isang bahagi ko ang naniniwala sa sinasabi ng mga tao. At hindi ko rin maiwasang magsimulang magduda. Maya-maya ay tumayo na ako at nagpaalam pero biglang nagsalita yung ama ni Mira at sinabihan ako na doon na kumain ng umagahan. Di naman ako makatanggi sa alok lalo na at kaharap ko ang babaeng unang nagpatibok sa puso ko. Naghain nga sila ng karne ng hayop na di ko alam kung ano. May lahok itong mga dahon na parang sinampulukan kong tawagin. Agad-agad silang kumuha ng kanilang pinggan at agad nilantakan ang malaking buto ng karne. Para silang gutom na gutom at tila walang pakialam kung may bisita sila o wala. Kumuha na lamang ako ng nilagang saging. At yun na lamang ang aking kinain dahil medyo hilaw pa yata ang karne. Dahil may katigasan pa ito kung titignan. Di na lang ako tumingin habang nilalantakan nila ang nakahain. Si Mira naman ay marahan na sumubo ng kanin at minsan-minsang humihigop ng sabaw. Matapos nga nila kumain ay nagpaalam na ako ng tuluyan. At paglabas ko nga ay nakita ko yung ilang lalaki na kasama ko. Hinahanap pala nila ako para mag-almusal. Habang kumakain nga kami ay hindi nila mapigilan na kantsawan ako dahil nga sa dami-dami daw ng babaeng may gusto sa akin ay may inlove pa daw ako sa babaeng bundok. Medyo nainis ako sa sinabi nila pero mukha namang totoo dahil di ko rin alam kung bakit ganon na lamang ang pagkahumaling ko kay Mira. At nasa isip ko nga na magtapat na kay Mira dahil nga uuwi na kami ng hapong iyon. Kaya habang abala sila sa programa ay nilapitan ko si Mira na mag-isang nakaupo. Sinabi ko sa kanya kung pwede ba ako manligaw pero yumuko lamang siya at umiling.
Feeling ko tuloy ay nabasted agad ako ni Mira. Pero sinabi naman niya na ako na di ako pwedeng maging ang aking mga kasama na magtagal pa sa lulod. Nagtaka nga ako pero sinabi niya na dapat kaming maghanda pa alis ng mas maaga dahil mas malapit na daw ang oras at baka di na daw kami makauwi. Medyo natakot ako sa mga sinabi niya. Hinila niya ako sa likod ng balay-lakoy at doon niya pinagtapat na di siya normal na tao. At ang kaniyang mga magulang ay balak na magtawag ng lahi mula sa gilid ng bundok. Sinabi niya sa akin na bumababa lamang sila ng bundok sa umaga at naghahanap ng biktima sa gabi. Hindi na daw sapat ang kambing at baboy para gawin nilang pagkain kaya noong nalaman daw nila na may dayo sa lugar ay nagplano sila na bumaba ng bundok para kumain ng tao. Lalo akong kinabahan kaya naman sinabi ko sa kanya kung ano ang pwede kong gawin maliban sa pag-uwi ng mas maaga. Umiling lang siya at umalis. Napatingin naman ako sa aking mga kasama at naisip ko na sabihin kay Dan ang aking nalaman. Naniwala naman sa akin si Dan dahil nga sa nangyari sa kanya. Kaya naman minabuti na muna naming isikreto ang lahat para di sila magpanik. Gagawa na lang kami ng paraan para makauwi ng maaga. Ang problema ay nabutas ang gulong sa bandang unahan kaya naman kailangan pang palitan ito ng gulong. Buti nga ay may dala kaming extra na pamalit. Pero dahil nga bus ito ay hindi ganon kadaling mapalitan. Nagbibilang naman kami ni Dan ng oras habang nagpapatuloy ang program at yung pagpapalit ng gulong. Maya-maya ay lumapit sa amin si Mira. Kita ko ang bakas ng takot sa kaniyang mga mata. Sinabi niya sa akin na kailangan naming magmadali dahil malapit na daw bumaba ang mga aswang. Alam kong sa mga oras na yun ay may nakamasid sa amin kaya naman minabuti ko na lang na magkunwari na di ako natatakot para di sila maghinala na binunyag sa akin ni Mira ang mga plano ng mga ito. Pumunta ako sa pinuno ng kanilang baryo at maging ito ay nabahala. Alam daw niya na gagawin daw ito ulit ng mga bangkilan. Sila daw yung malalakas na uri ng aswang na kadalasang umaakit sa mga biktima para kainin o patayin. Naisip ko tuloy si Mira. Pero di naman siya siguro ganong kasamang aswang dahil binalaan niya kami para di mapahama kaya naman di ko sinabi sa pinuno kung sino ang nagbunyag sa akin tungkol sa magaganap. Lihim na nakatingin sa akin si Mira. Sinasabi ko sa sarili na isasama ko siya sa lugar namin para magbagong buhay. Dahil nakikita ko sa kaniyang mga mata na nais nitong makatakas sa madilim niyang mundo. Pero bago yun ay kailangan ko muna dumaan sa isang laban para sa pag-ibig. Hapon na nga noon at balisa na rin si Dan. Kaya naman habang abala yung iba kong kasama na maghanda pa uwi ay naghanda na rin ako. Nang binuklat ko nga ang aking mga bagahe ay nakita ko na yung slim bag na pabaon ni Lola. May supot doon at parang may bracelet na itim. Sinuot ko yon maging ang kwintas na nilagay ko sa aking wallet. At noong lalapit na nga ako kay Mira ay agad siyang lumayo. Sigurado ako na dahil yun sa mga anting-anting na suot ko. May ilan din akong nakita na tao na parang umiiwas. Kaya naman napag-alaman ko na lahat pala ng tao sa lugar ay aswang kahit ang pinuno. Sa mga oras na yun ay balot na balot ako ng takot dahil wala kaming dapat pagkatiwalaan. Kaya kung harapin pa namin ang mga ito ay maaring di na kami makalabas pa ng buhay. At sigurado din ako na gagawa sila ng paraan para hindi kami makalis. Buti na nga lang at naglagay ako ng ilang butil ng bawang at asin sa may gulong at nagsaboy ng asin sa bubong ng bus. Iyon siguro ang dahilan ko kung bakit di muling nabutas ang gulong namin. Habang masaya namang nagpapaalam ang aking mga kasama ay nag-iwan ako ng sulat kay Mira. Pero ayon sa kaniya ay pag nakatakas siya sa lugar na yun ay agad niya akong hahanapin. Pauwi na nga kami at medyo madilim na pero noong nasa kalagitnaan kami ng biyahe ay biglang tumirik yung bus na sinasakyan namin. Parang may kung anong humarang dito. Nag-init bigla yung suot kong kwintas at habang nagtatanungan sila kung bakit
tumirik ang sasakyan ay nagmasid-masid ako sa paligid. Hindi ako sigurado pero alam kong maraming mga mata ang nakapalibot sa amin. Yung driver naman namin ay agad lumabas para tignan ang nangyari pero maya-maya nga ay narinig namin ang nakakakilabot nitong sigaw. Nakita na lang namin ang mga paa nito na parang may humihila papasok sa masukal na gubat. Nagkakagulo ang aking mga kasama at nagtitilian ang aking mga kasamang babae. Sumiksik sila sa kanilang mga kasintahan dahil sa takot. Maya-maya nga ay may biglang kung anong tumilapon sa aming bubong. At mula sa bubog na bintana ay umagos ang pulang likido. Di ko alam kung kaninong dugo iyon pero noong bumungad ay yung kamay ng driver namin. Halos manginig kami sa takot. Nagdasal na yung mga matatanda naming kasama habang kinakalkal ko yung mga tirang food packs. Doon ko nakita na may mga supot pala ng asin doon at mga sangkap sa pagluluto. Kinuha ko yung plastic ng asin at sinabihan ko sila na magsaboy nito sa bintana kung may mga bagay na kakaiba silang makikita. Sinabi ko rin na may mga aswang na humahabol sa amin kaya kailangan naming makaalis agad. Buti na lamang at marunong mag-drive si Dan ng bus dahil siya naman ang pumalit sa driver namin kapag inaantok na. Pilit niyang pinipihit ang makina upang magsimula. Ngunit bawat ikot ng susi ay tila naglalabas ng kakaibang tunog. Parang may isang bagay na pumipigil sa aming makaalis. Ilang beses niyang ginawa yon. Subalit walang nangyari. Ang makina ay ayaw mag-start at bawat pagkibo ng sasakyan ay nagdadagdag ng kabang nararamdaman namin. Parang may matinding presensya na pumapalibot sa amin. Isang hindi nakikita ngunit nararamdamang puwersa na tila naguudyok sa takot na umaabot sa aming kaluluwa. Habang patuloy niyang pinipilit buhayin ng makina ay nagsimulang mag-ingay ang mga kasama namin sa loob ng bus. Ang mga sigaw nila ay puno ng takot. Ang kanilang mga mata ay naglalakbay sa mga dilim na gilid ng kalsada. At isa-isang inilarawan nila ang mga bagay na hindi namin makikita. May mga nilalang daw na nakatambay sa gilid ng bus. Hindi sila tao. May mga hugis silang hindi kayang ipaliwanag. Ngunit ayon sa kanilang mga sinasabi ay para raw itong mga aswang. Inuga nila ang aming bus at pilit kaming inaabot ng kanilang mahahabang dila. Bukod pa doon ay binabangga nila ang salamin para mabasag. Nagtilian tuloy ang mga babae kaya naman halos magpanik din ang mga lalaki. Naghagis ako ng bawang at asin ay buti na lamang ay natakot sila dito. Alam namin na di kami titigilan ng mga ito kaya naman wala kaming sinayang na oras at halos ibudbud na namin ang lahat ng asin para makaiwas sa panganib dulot ng mga aswang. Sandali pa nga ay biglang umagirit yung aswang matapos itong tumilapon sa dingding ng bus. Yanig ang buong sasakyan dahil dito. Nakita ko nga na may nakipaglaban dito. Magkasing laki lamang sila pero mas malakas yung umatake sa isang aswang. Nakakatakot ang kanilang paglalaban. Kaya naman habang nilalabanan nito ang ilang aswang ay patuloy kami naghahagis ng asin at bawang. Pakiramdam ko si Mira ang aswang na tumulong sa amin kaya gagawa rin ako ng paraan para tulungan siya. Marami ang umatake sa amin pero nakakapagtaka dahil hindi lang si Mira ang tumulong para puksain ang ibang aswang. Meron pang iba na lumalaban sa mga ito. Nagkagulo na nga ang mga ito at parang may galit sa bawat isa. Marahil dahil yung ibang aswang ay nais kaming gawing pagkain. Mga ilang sandali na nga lamang at nag-start na yung sasakyan. Pero di namin magawang lumabas para kunin yung bangkay ng driver namin na nahulog mula sa bubong. Matapos nga paandarin Dan yung bus. Mula naman sa loob ay kitang-kita ko na patuloy sila sa pakikipaglaban sa isa't isa. May ilan pa nga na gusto kaming habulin pero salamat sa mga aswang na nagprotekta sa amin. Di namin sila kilala kung sino pero isa lamang ang alam ko. Si Mira at isa siya sa mga tumulong sa amin. Parang nagising kami sa bangungot nang makaalis kami sa lugar.
Sobrang takot na takot ang mga kasama ko dahil nga may namatay sa amin. Di ko rin talaga alam kung paano namin sasabihin sa mga pulis ang nangyari. Buti na lang at may dashcam sa unahan ng bus. Nahagip nito ang ilang pangyayari pero di naman masyado malinaw. Mahalaga ay meron kaming maipakita sa pamilya ng driver namin at sa mga pulis. Habang lumalalim yung gabi ay lumalapit na naman kami sa mga kabahayan sa baba ng bundok. Naging kalmado ang lahat kaya nga may nangyari na hindi maganda. Wala sa amin ang nagtangka na magsalita at puro iyak lang noon ang mga babae ang aking naririnig. Dumiretso kami sa police station at doon namin sinabi ang lahat. Magsasagawa na lang daw sila ng investigasyon sa lugar. Naisip ko tuloy na sumama sa mga pulis para balikan ang pinangyarihan ng krimen. Gusto ko kasi makita si Maria at madala sa ayos na kalagayan. Pero ayon sa mga pulis ay sila na lang ang pupunta para mas ligtas. Sir Gimbal, halos araw-araw po akong nag-iisip kung ano ba ang nangyari kay Mira. Hanggang ngayon ay wala pa akong sagot sa mga tanong na bumabagabag sa akin. Tapos na ang investigasyon pero parang hindi pa kami naliwanagan ng buo. Ang pinakahuling sinabi ng mga pulis ay pinayuhan ng mga tao na huwag nang pumunta sa lulod. Parang isang babae yun na nagsasabing may mga bagay na hindi dapat tuklasin. O baka may mga panganib pa sa lugar na hindi nila kayang ipaliwanag. Hindi ko tuloy alam kung magkikita pa kami ni Mira. Parang may mga pader na naghiwalay sa amin. Mga pader na hindi ko kayang sirain o lampasan. Ang bawat araw ay dumadaan na parang hindi ko natutukoy kung ano ba ang dapat kong gawin. Kailangan ko bang patuloy na maghanap? Kailangan ko bang balikan ang lulod? Kahit na pinagbawalan kami. O baka sa mga nangyari ay talagang wala ng pagkakataon na magtagpo ulit kami ni Mira. Ang hindi ko malabanan ay ang nararamdaman kong pagnanais na makapiling siya at makakita ng sagot sa lahat ng mga katanungang ito. Pero sa kabila ng lahat ng ito, parang may malaking bakanting espasyo na sumasakop sa aking isipan. Isang tanong na hindi ko kayang iwanan hanggat hindi ko siya nakikita at nauunawaan kung ano ang nangyari sa kanya. Basta ang alam ko ay hahanapin daw niya ako pag nakalaya siya. At yun ang pinanghahawakan ko. Buhat nga po noong nangyari ay di na muna kami nag-conduct ng outreach lalo na sa mga liblib na lugar. At kung mangyari man ay may kasama kaming sundalo na pwedeng magligtas sa amin sa mga nilalang na iyon. At habang wala pa nga pong outreach ay nag-focus muna ako sa trabaho ko. Hanggang sa isang araw po, habang kumakain ako ng balot sa labas ng aming bahay ay may natanaw akong babae sa medyo masukal na bahagi ng kalsada. Di ko naman po yun pinansin pero unti-unting nagiging malinaw sa akin nang makita ko ang babaeng matagal ko nang hinihintay. Napatayo po ako bigla para puntahan siya. Alam kong malayo ang pinanggalingan niya at sigurado akong pagod na pagod siya sa kaniyang biyahe. Masayang masaya ako, Sir Gimbal, dahil talagang hinanap niya ako. At kahit alam ko po ang tunay niyang pagkatao, nilihim ko po yun sa aking mga kaibigan maging sa aking mga magulang. Tinanggap naman siya ng aking nanay at tatay at tinuring na anak. Sinama ko rin po siya sa aming grupo at talaga namang malaki na ang pinagbago niya. Dati ay may kita mong may takot at distansya sa kanyang mga mata. Pero ngayon ay parang nagbago na ang lahat. Naging masayahin siya at hindi ko na nakikita ang mga palatandaan na siya ay isang aswang. Hindi ko na rin nararamdaman ang mga kakaibang vibes na nagbibigay ng takot sa akin noong una. Parang naging tao siya. At sa mga oras na yun ay natutunan ko rin pong tanggapin siya ng buong buo. Sinabi niya rin po sa akin na kaya niyang kontrolin ang kaniyang pagiging aswang. Alam ko pong hindi niya gusto ang pagiging ganito. At matagal niyang hinahanap ang tamang pagkakataon para magbago. Marami rin po akong itinuro sa kanya tungkol sa buhay na normal. Yung mga simpleng bagay na minsan ay hindi natin binibigyan ng pansin.
Pero para sa kanya ito ang mga bagay na matagal niyang pinapangarap. Tinuruan ko siya ng mga bagay tulad ng kung paano makisama sa iba, kung paano mag-enjoy sa maliit na bagay, at kung paano maging masaya kahit hindi perpekto ang lahat. Naging masaya naman po ang relasyon buhat noong nagsama kami sa iisang bubong. Ang mga araw na ito ay puno ng mga simpleng kasiyahan, mga tawanan, kwentuhan at mga bagong natutunan. Nawala na ang mga takot na unang pumasok sa aking isipan. Hanggang sa binayayaan po kami ng isang anak. Natatakot siya na baka maging kagaya niya ang bata pero sa awa po ng Diyos ay naging normal naman ang aming anak at walang senyales ng pagiging aswang. Sa tuwing kabilugan nga po ng buwan ay madalas siyang magpaalam sa akin. Alam ko naman po na hindi siya normal. Kaya sa tuwing nakakarinig ako ng mga tahulan ng mga aso, malamang naghahanap ng biktima ang asawa ko. Hindi naman po ako nag-aalala para sa buhay ko. Ang pinag-aalala ko ay yung mawala siya sa buhay namin ng anak ko. Kaya sa mga taga-Tarlac na nakikinig ngayon, sana po ay di nyo katakutan ang aking asawa sa gabi. At sana po ay magustuhan nyo ang aking istorya. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po. Hanggang dito na nga po lamang ang kwento natin sa ngayon. At sana po ay may mapulot kayong aral. Kung bago pa lamang po kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo. At huwag nyo na rin kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa po nating mga video.